Watch your parents came in the cul-de-sac. Leaned back in the leather-clad seat. Pack of spirits in your product bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride. A manic pixie dream girl right beside me. And she said she liked me, but I bet it was a Mag-iingatan na rin natin ang ating magandang Hey, how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. You've got to know if I've been MIA, I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Time after time, I feel like when I'm with you, everything stops for a moment, but only for a moment. What's up guys? Our fam is back with another vlog. And today, may papasilip tayo ngayong hotel na malapit lang. Actually, hindi lang malapit. Walking distance lang siya dito sa SM Mall of Asia. So, ito yung Microtel by Wyndham Mall of Asia branch. So, maraming branch kasi ang Microtel dito sa Philippines. Pero ito, this time, since meron kaming errand dito sa Mall of Asia, dito na lang din kami nag-check-in. Malapit lang. So, tapat lang siya nitong Conrad Hotel. Papasyalan natin mamaya, which is abangan nyo. And, of course, hindi mawawala ang quick room tour natin dito. So, let's go! So, uumpisahan na natin dito sa door. So, upon entering the door, you will see here yung ilalagay nyo dito yung keycard. Then, dito yung switch ng lights kung sakaling gusto nyo ng maraming lights sa room. Then, sa right side naman is yung bathroom. So, ganito kalaki yung bathroom nila. Tamang-tama lang sa space for one person. And, look at this. Very clean and comfy. Meron silang malaking mirror dito. Yan, meron pa silang pa-LED light sa gilid. And, sink. Dalawang baso for gargling. Tapos, soap. Tapos, dito yung hair dryer. Dito yung hair dryer nila kung sakaling wala kang dala. Then, dito naman sa taas ng toilet is merong dalawang face towel. Tapos, dalawang dental kits. Then, dito naman sa bandang side ng pinto is andito yung pinaka body towel nila. So, ayan, yung pinaka-bath towel. Tapos, may sampayan dito, just in case gusto nyo magsampay. And meron silang basahan, just in case na medyo wet dito sa part na to. And rub, kung medyo madulas sa inyo yung part na to. And this is the space of the shower. Ayan, ganyan siya. So, enough space para makagalaw ng maigi. Meron silang hair and body wash dito. So, pwede na siya sa ulo and sa katawan in case na wala kayong dalang shampoo or soap. And this is the bedroom area. So, spacious siya, guys. And look at the beds. Queen size yan parehas. So, makikita nyo, very clean and comfy. So, this side muna tayo. Meron ditong telephone, complimentary pencil, and notepad. Ayan. So, meron silang pa ganito, guys. Then, dito sa baba is yung remote for the aircon and for the TV. And meron din silang reference nung channels ng TV. Ayan. Then, let's talk about the bed. So, yung kanina na sinabi ko is queen-sized bed siya, guys. May tatlong unan. Tatlo, guys, ha? Tatlo, hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi tatlo. So, each bed yan, di ba? Bongga. Kung apat kayo, pwedeng-pwede. Kasyang-kasya kayo dito. Ito yung TV nila, guys. Unfortunately, hindi siya smart TV. Pero meron siyang cable. Gaya ng HBO, ganyan, ng Mix, or kahit anong preferred mong channel. And dito naman, guys, is merong lalagyan ng mga baggage. Then, meron silang lalagyan ng tubig, dalawang baso, and what's this? Ah, okay, pang ice. Ice cube. So, pwede yatang mag-request ng ice cube sa kanila. Then, on this side is the kettle for hot water and dalawang tasa. Tapos, may complimentary
water sila. Good for 2. Tapos, ito yung complimentary drink nila, coffee. So, coffee lang talaga siya, guys. Wala siyang tea. Then, on this side is, may malaking mirror. So, pwede kayong mag-makeup sa mga girls dyan. And may mga saksakan din. Tapos, pwede rin kayong umupo dito. So, yan. Very spacious din siya, guys. Then, on this side, bago natin makalimutan, is itong ref. So, may mini ref sila. So, malamig na siya agad, guys. Kakapasok lang namin, malamig na siya agad. Yan. Okay, on this side, is may kita natin is so, itong malaking cabinet. So, wow, bongga, malaki nga siya. May kita natin dito is yung mga hanger. Then, may pa-vault sila dito. In case na kailangan nyo mag-iwan ng valuable things. Drawers. And, dalawang complimentary disposable sleepers. And, lastly, is the window area. So, malaki yung window nila. Pwede kang magmuni-muni. Yung view kasi natin is the parang construction area. Hindi siya yung view area. Ayun yung ocean, kung mapapansin nyo. Pero dito kasi, medyo hindi siya maganda yung view dito. Kaya, hindi na namin i-film, guys. We booked this room, overnight stay siya. So, nagkakahalaga siya sa around 3,000 plus. Yun, guys, yung walang buffet, Pero kung may buffet siya, nasa around 4,000 lang siya per night. So, good for 2 na yung buffet. And yung accommodation, if ever meron kayong kasamang kids, kagaya namin, free accommodation yung kids. Pero, sabi dun sa lobby is, merong charge dun sa buffet yung bata. Pero, hindi pa nila sure kung magkano. Kasi ang regular rate sa adult is 700. So, I'm not sure if half price lang yung babayaran namin for the kid. And of course, you can book this via Klook. Ilalagay ko na lang yung link ng hotel na to sa description box. Hindi lang sa hotels to, guys, pati sa activities and sa bus transfers o car transfer. So, scan natin. Yan. Hi! So, andito kami sa Pet Summit. Nakakuha na kami ng ticket papasok doon sa event. Pero ang ginawa kasi namin is nag-pre-register kami. Nito lang last month kasi open na yung registration nila. So, nag-register kami para less hassle na rin. Kasi kung walk-in ganito, guys, so tingnan nyo. Yan. Ganyan karami. So, walk-in. Kaya, mas mabuti talaga na nag-pre-register kami. So, let's go. Let's go inside. And ididikit pala yung sticker dito daw, dito sa chest para malalaman nila na registered ka na. And ditong event, guys, wala siyang entrance fee. Kaya maraming tao. You're so funny. And yung sa kanya nakalagay na, nilagay ko. Let's go! Let's go! Check natin. May pupuntahan lang kami dito, nakakilala namin. Pala, meron siyang free na 1 kilo. So, 3. So, para dun sa dog namin, si Buknoy. May 3 kilos siya ng dog food. So guys, andito kami ngayon sa kamag-anak namin. Say hi, May. So, anong binibenta mo ngayon? So, I'm selling crystals, tapos more likely mga specimens, tapos pang-display din sa bahay. So, sa spiritual, we use it sa chakra energy. So, tanggalin niyo yung mga blockages ng chakra mo from your root, your feet, yung chakra, yung ari, tsaka yung wet, pati solar plexus, yung chan mo, yung heart, yung throat, pati yung third eye kung tawagin, and yung crown. Kapag overall pala siya. Yes. So, ang gagawin mo is, you're gonna take it off
para yung sinasabi nilang swerte, para mag-flow siya na mag-flow. Kasi more likely, lahat naman ng tao may swerte. Ang problema lang, lahat ng tao may blockage. So you gotta take it out and helping yung mga crystals. So kung ano yung, sa amin, kung ano yung tumawag sa inyo na crystal, by color kasi yan. For example, color green. Si color green are more on throat at saka heart. So, tatanggalin niya yung blockage nun. Pag natanggal niya, mag-flow na siya ng mas fine. So, andito naman yung stall na isa na asawa ni Miss May. Ayan. Si Kuya Gerald. Ayan. So, Kuya, ano yung mga binibento mo po? Lumalaki yan. Tapos malaki pa manong kasibok mo dito. Ay, si Birdie. Kumakain nyo ng mga snakes. Tapos nagigingay sila kung ibang tao. Meron tayong sea bright, mga bata. Tapos mga pigeon, mga different pigeons, guinea pig, hairless. So, guys, habang nandito kami is Ito. every year naman to Kuya, no? Itong pet sa amin. Every year naman siya, so may kita niyo siya dito, every year. Sila Kuya Gerald and Miss May. And mostly ang binibenta nila is mga pigeons, mga hamsters, and coming soon is yung mga bearded dragons. Yan, meron din sila. Lumabas muna kami, guys. Since it's lunch time, ganap muna kami ng makakainan. Meron din naman dun sa Pet Summit, pero mostly mga snacks lang siya. Kaya dito kami hahanap sa MOA, sa mismong mall. So, dito kami, guys, sa food court ng Mall of Asia. And tignan yung daming tao. And dito nila nilagay yung skating area. Dati wala yan eh. So, tignan natin kung may mauupuan, guys. Kasi, ang daming tao. Ano yan? Dessert na yan eh. Nico. Pizzulu. Easy Tiger. So, tignan natin kung ano meron. Mostly mga Thai food. Yan. So, ayan yung menu nila. And, ang target natin is yung may kanin. Ayan. Dito kami kumain, guys, sa Easy Tiger, dito sa food court. Buti na lang meron kaming nakitang may mga upuan pa na available. And dito yung mga in-order namin. Parang bacon trays, sate or sate. Then, with soup siya. Mango sticky rice. Chicken with basil leaves. And fried egg. Tapos, grilled chicken kay Gio. And umorder pa kami ng pizza sa Pizzulu. Pizzulu ba to or Pizzala? Comment down below, guys. Okay, let's eat. So, sarap. Ikaw? Parang sinigang. Oo, na matamis. Eh, yung sa'yo, anong masasabi mo sa food mo? Nasang adobo siya. Nasang adobo? Na matamis. Na matamis. Andito kami ngayon sa Conrad and guess what? Space and Time Cube kami dito. So, try natin dito kung saan yung entrance. Kasi dito daw sa S. Mason yan eh. Oh, ayan. Mall pala siya. So, aside from Mall of Asia, meron din palang mall dito. Ngayon lang namin napasok to. First time. And less yung crowd niya dito kumpara sa Mall of Asia. And ito na yung Space and Time Cube. Later na kami pupunta dyan. May ticket naman na kami from Klook. So, pwede kayong mag-purchase ng tickets doon ahead of time. Kahit today, pwede. May slot naman sila doon. And pwede nyong gamitin yung code namin, guys. Lalagay ko na lang sa description box or dito sa screen. Yung price niya sa adult is 880 pesos. Then, sa child naman or sa bata is 680 isa. Ganda! Para siyang lights.
So, andito na kami sa loob ng Space and Time Cube. So, let's go! Ito yung guidelines nila. Unang-una sa lahat, ayan. So, basahin nyo na lang, i-post nyo na lang, or screenshot nyo para alam nyo yung guidelines dito sa Space and Time Cube. Ah, okay. So, kada room pala siya. Try natin. There's a memory in my head, it's somewhere buried in a mess. You touched me and how could I forget what brought me to you? There was something about the light, the way that it crashed into your eyes. Maze. Maze to maze. Dito, hanapin mo kung saan. Lilito ka na. Nakakatakot. Saan kayo? Okay. Hindi mo na kayo. Nakakalito naman dito. Oh, may maligaw pa tayo. Dito ka, Gio, maligaw ka. Uy, paano bumalik? No, babalik. Dito, dito. Leads me to you. There's a voice inside my head that tells me that I'll just make a mess. But you kissed me and how could I forget what brought me to you? It was every night alone, every I don't know, every don't go, everything that I felt for somebody else, every long day, every heartbreak down the line. It was worth it 'cause everything, all that I do, all of it leads me to you. Tapos na kami dun sa Space and Time Cube. Medyo nag-enjoy si Gio. Makulit nga lang. Nahilo ko. Nahilo ka? Ako din yung nahilo ko. Nakakahilo siya para talagang yung rooms. Para siyang rides. No? Pero parang realistic din yung mga ano, parang mga space, ganyan. Pakita mo yung Drinomodo kanina. Ah, wow. Ito, sa'yo to. This one. Good evening, guys. And it's around 9:30 na ng gabi. And grabe, ang haba ng idlip namin. Dapat mga 2 hours lang talaga yung idlip namin. Pero napasarap yung tulog namin. Kasi very comfy and very relaxing yung vibe ng room. Kaya, nung simula, nung around 5 o'clock yun na idlip kami. 9:30 kami nagising. So, na-recharge din kami kasi nakakapagod din maglakad, diba? Since, lalo na kung nag-aabol ka ng 10,000 steps. Yan, medyo nakakapagod siya. And, na-replenish yung energy namin. Tapos, nakita namin tong view, tignan nyo. Hindi siya nabibigyan ng justice sa camera. Kung mapapansin nyo, diyan banda yung Manila Bay Ayala Malls. Magkakalapit lang yan, yung Okada, yung Soler, yan, magkakalapit lang yan. Ngayon is lalabas kami, maghahanap kami ng kahit yung mga snacks lang, kasi merong Alpha Mart dyan sa baba. Okay, let's go. So, 3 yung elevator nila dito. Ito nga pala yung sinasabi kong water dispenser. Meron silang picture doon sa room, so pwede kayong kumuha dyan. Okay, let's go. So, tara. Tingnan natin kung ano yung malapit dito sa hotel. Kitang-kita yung seaside, yung by the bay ba yan? Yan yung amusement park ng SM, no? Ganda ng vibe paggabi. Siguro maganda yung Space and Time Cube kung hindi ganong crowded, no? O baka nataon lang na weekends kasi kaya maraming tao. Pero kung konti lang yung tao, may enjoy mo yung yung attraction. Ayan yung Alpha Mart. So, tabi lang siya talaga ng Microtel. Okay, we're going to eat. Pero, antayin natin si husband. Kasi kumuha siya ng water doon sa dispenser. And, pakita ko sa inyo guys yung nabili namin. So, first off, cheese buns. Ayan. Not sponsored, by the way. Tapos, Oreo sandwich. Then, Oreo ice cream kay Gio. Ayan. And then, bumili kami ng rice meals sa Alpha Mart. So, try natin kung masarap siya.
So, recommended siya kung gusto mo ng madali ang food. And parang ayaw mo naman gumala ng medyo malayo. Ayan. Ideal din siya if practical ka. So, ganito kalaki yung tub ng food. So, umorder kami ng 2 beef caldereta and isang beef tapa kay husband naman. Since wala silang dining table and chair. Pero, caring na, diba? Or pwede rin naman dun kaso pang isang tao lang. Good morning, guys! So, it's around 6 o'clock na dito ng umaga. And kakagising lang namin. So, bababa na kami and para mag-breakfast. So, ano nakuha mo, mahal? Sunnyside. Sunnyside. Tocino. Patatas, saka favorite. Ayaw niya muna ng heavy breakfast. So, nagpaka-crunch na lang siya. What's up, fam? So, ngayon, nandito na kami ulit sa hotel. Bali, may binili lang kami kanina ang umaga after namin mag-breakfast dito sa hotel. And now, let's discuss kung ano nga ba ang pros and downsides nitong hotel. First off is, okay na okay dito dahil malapit siya sa Mall of Asia, SMX Convention, and syempre yung MOA Arena. Kung sakaling malayo yung lugar mo like us, then gusto mo mag-overnight stay dito na malapit lang sa concert na pupuntahan mo or event, pwede tong Microtel by Windham. Since walking distance lang siya, andyan nga lang yung Conrad, isang tawid mo lang, andun ka na sa SMX Convention, then another tawid for Mall of Asia, nandyan lang din. And also yung Mall of Asia Arena or MOA Arena. Second one is malinis and comfy yung room. Spacious siya, guys. Kahit yung queen beds, natulugan namin ng sobrang comfy and relaxing yung vibe ng room. Then, kung naswerte ka sa view ng room mo, pwedeng yung view mo is yung tapat ng Conrad or tapat ng Bayview side. Unfortunately, hindi kami nataon doon. So, okay lang naman since maganda pa rin paggabi kasi may kita mo yung lights ng buildings malapit dun sa bandang Manila Bay Ayala Malls and dun sa Okada, Manila. One thing na nagustuhan ko dito sa Microtel is around 10 to 11 a.m. nag-try kaming mag-early check-in dito. And fortunately, pinayagan nila tayo free of charge. Dapat kasi may charge yun pagka early check-in. Kasi usually, di ba 2 p.m. ang mga hotels na nagpapapasok ng guest for that day, kung anong day ng accommodation mo. Pero this time, pinagbigyan nila tayo. Another thing is, stable yung Wi-Fi connection nila dito. Hindi siya intermittent. Though, hindi naman siya ganun kabilis, pero stable siya.
pwede ka makapag-work if ever na digital nomad ka or kung may gagawin kang projects or upload sa kagaya sa amin sa YouTube or sa ibang social media platforms, pwedeng-pwede. And now, let's talk about the downsides. Unang-una na napansin namin upon entering the room is yung TV. Yung TV kasi nila is hindi siya smart TV. So, hindi ka makakanood ng Netflix, ng YouTube, ganyan. Pero, meron naman silang cable, guys. Signal TV yung gamit nila. And okay na okay naman kung sakaling gusto mo lang mag-relax or mag-chill habang nanonood ng TV. About naman sa pag-init ng kape, if ever na coffee lover ka and gusto mo ng mainit na kape, I suggest na kumuha na lang kayo dun sa water dispenser, dun sa hallway. Since yung kettle na nandito sa amin is medyo may konting rust lang siya sa loob kahit hinugasan na namin siya and pinakuluan. Yung swimming pool nila guys, hindi rin siya ganun kalaki. Mostly mga bata naman ang mga nagsuswimming dun. So, it's not a big deal sa swimming pool. Pwede ka pa rin makipag-bonding in case na meron kayong dalang chikiting kagaya namin. And last one, yung breakfast buffet nila. Masarap siya guys. Ang problem lang namin is medyo konti lang yung selections nila. Unlike sa ibang hotels na na-stayan namin with the same price of accommodation is hindi siya ganun kasulit for the buffet breakfast. Pero okay naman siya sa lasa, ganyan. Halatang bagong luto. So, okay na okay din naman. Overall, marirecommend ba namin tong Microtel? Yes, very recommended siya kasi malapit sa mga accommodations, especially nung pumunta kami sa Space and Time Cube. Sobrang convenient kasi nasa harap lang namin yung S. Mason Mall, kaya very convenient sa amin. And also, nakapasyal pa kami dito sa Mall of Asia, kaya sulit na sulit yung gala namin dito. So, I think that's it for our hotel review vlog para dito sa Microtel by Wyndham Mall of Asia branch. Kung nakatulong sa inyo itong vlog, please do support us by liking, sharing, and subscribing to our channel. You can also follow us sa ibang social media platforms gaya ng Facebook, Instagram, and TikTok. Bye!